Bakit itim yung ginamit sa endorsement sa inyo? Hindi po ba negative na dating parang pagluluksa? Yun na nga, sabi ko nga, bakit nga ba itim? Siya nagpupumiglas na talagang kinakailangan itim. Pagkat ang sabi niya, nagluluksa ang bansa at maraming naghihirap, gutom na ang sikmura, gutom pa sa hustisya. Hindi natututukan ang sadyang problema ng ating bansa, hindi nasusolusyonan. Kaya maraming problema, ang korupsyon, bumalik na naman tayo diyan sa mga krimen na hindi tindihan. Kaya para sa kanya, luksa daw. Nag-iisip nga kami ng maigi kung paano gagawin, pero nagawa naman ng paraan at yung itim simbolo na ipaglaban ang tama, itama ang Sa mali. kabila ng patuloy na maiinit na balita sa mundo ng politika, VP Sara humihingi ng suporta at inendorso si Amy Marcos. Official naman na inendorso ni Senator Robin Padilla para sa Team PDP laban si Amy Marcos at kahapon nga ay naglabas ng campaign ads ang senadora kasama si VP Sara na may timang itim. Si Camille Villar naman ay mananatili sa Team BBM sa kabila ng litrato na kasama si VP Sara at ang kanyang tatay. Matatandaan naman natin na kumalas si Amy sa team para sa alyansa ng Bagong Pilipinas at pinangungunahan ang imbestigasyon sa maling pag-aresto kay Pangulong Duterte. Mga idol, kung naniniwala po kayo ni VP Sara at ayaw mong ma-impeach ito sa darating na Hulyo ay ibibigay po natin ang kanyang kahilingan. Narito ang issue ng bayan na dapat nating malaman. Samantala, Vice President Sara Duterte inendorso ang re-election bid ni Senador Amy Marcos. Si Mean Corvera sa detalye ng balita. Inendorso na ni Vice President Sara Duterte ang re-election bid ni Senator Amy Marcos. Sa isang video na may titulong Itim o Inday Trust Amy Marcos, binanata ni Duterte at Marcos ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Suot ang itim, sinabi ni Duterte at Marcos na nagluluksa ngayon ng bansa dahil sa matinding gutom at krimen. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen, nagluluksa. Gutom na ang sikmura, gutom pa sa hustisya. Hinigipit ang hindi kaalyansa. Si Senator Amy Marcos ay dating kabilang sa senatorial ticket ng alyansa para sa Bagong Pilipinas ng administrasyon pero kumalas matapos ang pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod sa Vice Presidente, inendorso na rin ng PDP laban na partido ni dating Pangulong Duterte si Marcos. Sa isang video, tinalakay ni Padilla at Marcos ang mga plataforma bago ang endorsement ng mensahe. Sa kabila niyan, hindi pa malinaw kung i-adapt pa si Marcos bilang opisyal na kandidato ng PDP laban. Siyam ang nasa senatorial ticket ng PDP laban, kabilang na sina Senators Ronald Bato de la Rosa, Bongo at Congressman Rodante Marcoleta. Mean Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapa. Yung ginamit sa endorsement sa inyo, hindi po ba negative na dating parang pagluluksa? Yun na nga, sabi ko nga, bakit nga ba itim? Siya nagpupumiglas na talagang kinakailangan itim. Pagkat ang sabi niya, nagluluksa ang bansa at maraming naghihirap, gutom na ang sikmura, gutom pa sa hustisya. Hindi natututukan ang sadyang problema ng ating bansa, hindi nasusolusyonan. Kaya maraming problema, ang korupsyon, bumalik na naman tayo diyan sa mga krimen na hindi tindihan. Kaya para sa kanya, luksa daw. Nag-iisip nga kami ng maigi kung paano gagawin, pero nagawa naman ng paraan at yung itim simbolo na ipaglaban ang tama, itama ang mali. Ma'am, sabi nyo, madalian lang tong shoot na to, no, nung pag-uwi Totoo, niyo oo. dahil. Ma'am, I need to ask directly, ito po ba ay resulta or sort of reward ni VP Sara sa inyo after the series of hearings that you conducted about the ICC arrest of his father? Ay, Reward po ba ito o paano ba? hindi ko naisip yun, hindi rin niya naisip. Talagang nag-uusap na kami noon pa. Sabi niya, tsaka na ang mga ngampanya, ayoko nang umikot nitong eleksyon na to. Pero yun nga,
nung pabalik niya sa Hague, inutusan yata sila ni Senator Robin, ni Presidente Duterte na mangampanya at tulungan ng mga kasangga. Yun ang nangyari. So palagay ko, marami namang nagpapasalamat. Ako higit sa lahat, walang mapaglagyan ng saya, pasasalamat at karangalan sa aking puso. Simulat sa poll, kaming dalawa naman talaga magkaibigan. At kahit papano, aminado ako na naipahamak ko siya dahil hindi ko naman alam na mangyayari ang ganito. Kilala niya ako, kilala ko rin siya, kilala namin ang isa't isa, hindi nagbabago ang pagtanaw ko ng utang na loob at paghanga sa pananatili niyang may tiwala sa akin. Kaya eto, andito kami, hindi niya ako binigo at hindi ko rin siya bibiguin. Ang katapatan sa ating bansa, ang kabayaran sa kanyang pagtitiwala. So ma'am, itong political ad na to, endorsement na to, born out of your long-time friendship with Oo her. naman, hindi naman nagbabago. Kung minsan yayamot siya sa sinasabi ko, ako naman nagalit din sa kung minsan nagsasabi siya, para lang kaming kaibigan pero hindi nagmamaliw. Parating pareho, parating consistent. Teka lang, ulitin natin ha. Kiko, gago ka ba? Tubig. Ano sabi niya? Ayoko na. Kiko, gago ka ba? Hindi. Hindi kasi nakakarami ka na eh. Tapos kapag nagre-react yung mga tao sa ginagawa mong katarantaduhan, umaalma ka, gusto mong ipadelete yung mga Facebook page nila. Isa na lang ang tanong ko sa'yo, Kiko. Gago ka ba? Hindi? O, edi wow. O, hindi raw po siya gago. Okay, congratulations. Ano yung mga reaction TV base nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin ngayong mga ka-reaction na dito po patuloy pa rin tayo mga ka-reaction na kung saan na mayroon po mga konting diskusyon dyan sa social media patungkol dito sa pagsuporta ni BP Sara kay Aimee Marcos, pagsuporta ni Idol Robin Padilla kay Aimee Marcos. Ang sabi ng karamihan, sinusuportahan daw nila si BP Sara pero hindi nila susuportahan si Aimee Marcos. Ano yun, di ba? Tsaka yung may mga sikat na vloggers dyan, ng mga pro Duterte kuno. Tanungin nyo nga yung sarili ninyo kung ibinoto nyo si BP Sara nung panahon ng eleksyon. De, bago kayo magsalita na bla 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 blue patungkol kay BP Sara, pinili niya si Aimee Marcos, ganyan. Tanungin niyo muna yung mga sarili ninyo. Sino ang binoto niyo nung eleksyon? Si Doc Willie Ong o si BP Sara? Kaya minsan hindi kayo pinaniniwalaan ng mga tao sa desisyon ninyo na hindi suportahan hindi suportahan ang desisyon ni BP Sara Duterte. Baka nung panahon ng eleksyon, hindi nyo naman binoto si BP Sara Ang binoto ninyo si Willie Ong Di ba? Kaya hindi na ako magtataka sa inyo kung hindi kayo makikinig kay BP Sara. Di ba mga ka-reaction? Dito kasi ang usapin dito, pagpatuloy lang natin dito mapapahiya po si Bongbong Marcos. Bakit? 12 alyansa 12-0 daw. Hindi pa umaangat yung eleksyon Ano na lang, 10 na lang ang natitira sa kanya. Di ba mga ka-reaction? Dito mga ka-reaction, mapapahiya po si Bongbong Marcos. At yung mga vloggers na di umano kuno, supporter sila ni BP Sara. Gusto nila maging presidente si BP Sara. Sa simpleng request ni BP Sara,
na bitbitin natin si Aimee Marcos dahil kailangan ko siya, sabi ni BP Sara, hindi nila pinapakinggan si BP Sara. Desisyon nyo yan. Nire-respeto namin ang desisyon ninyo. Pero wag ninyo sasabihin sa social media na traidor o isang ahas si Aimee Marcos. Hindi naman si Aimee Marcos ang nagdesisyon na iangat ang kamay ni Aimee Marcos. Si BP Sara ang nagdesisyon. Nagdesisyon si BP Sara na susuporta niya si Aimee Marcos dahil kailangan niya si Aimee Marcos. Mahirap bang intindihin yun, mga ka-reaction? Di ba? Mahirap bang intindihin yun? Tapos, nagsasalita ngayon kayo sa social media, I will not support Aimee Marcos, but I will support Sara Duterte. That is bullshit. Di ba, mga ka-reaction? Paano mo sasabihin sumusuporta ka kay BP Sara Duterte kung hindi mo naman sinusuportahan ng kanyang prinsipyo? Tapos, ginajudge ninyo yung mga tao, okay lang yan. Huwag ninyo suportahan si BP Sara. Pero tanungin nyo sa sarili ninyo, noong panahon ba ng eleksyon, binoto mo si BP Sara? Baka si Doc Wilong ang binoto mo at kinampanya mo. Tapos ngayon sasabihin mo, I will support si BP Sara, I will support BP Sara, but I will not support Aimee Marcos. Ang pagsuporta kay Aimee Marcos ay pagsuporta kay BP Sara. Tatarantaduhan ninyo. Hindi pa kayo tumigil. Hindi naman naaati yan Duterte supporter eh. Kaya lang merong maraming nagmamagaling dyan. Duterte supporter, hindi nyo naman sinusuporta ng gusto ni BP Sara Duterte. Paano nyo masasabi ang sarili ninyo na Duterte supporter kayo, pero hindi nyo sinusuporta ng Duterte sa desisyon niya? Ayan nga mismong si Robin Padilla, mga ka-reaction, presidente ng PDP laban. Panoorin natin. Manang, tapatin mo ako. Pinoy, lagi akong tapat sa iyo. Ano ang ibig mong sabihin sa Mindanao? Ang pangalan ko, ang may ibig sabihin sa Mindanao. Pangalan? Aimee. Ay? Infrastruktura. M? Modernisasyon. I? Elektrisidad. I? Ekonomiya. Tapatan. Tapatan. Tapat na kaibigan. Tapat sa bayan. Iboto si Senator Aimee. 39 sa balota. Senator Aimee Marcos, number 39 sa balota. Si ano yun? Si Idol Robin Padilla yun. Hindi naman niya susuportahan yan kung walang basbas kay BP Sara. Napakakitid ng mga kukutin ninyo. Napakakitid ng mga... Nag-aaway-aaway sa'yo. Kayo, susuportahan ko si BP Sara pero hindi ko susuporta si Aimee Marcos. Kaululan yan. Tanungin mo yung sarili mo, sinong binoto mong vice-presidente? Si Doc Williong o si BP Sara? Putangin na yan. Diba? Pagkatiwalaan mo ang isang tao, kung binoto niyang vice-presidente, si BP Sara. Pero kung hindi niya binoto si BP Sara na vice-presidente, tapos sinasabi niya, I will support Sara Duterte, but I will not support Aimee Marcos. That is bullshit. Doon pa lang, hindi mo na sinuporta si BP Sara Duterte. Hindi, ang usapan kasi dito, mga ka-reaction, yung mga tunay na sumusuporta kay BP Sara. Yung mga tunay na naninindigan para kay BP Sara. Yung mga naniniwala si BP Sara na kapag naging Pangulo si BP Sara ay maaayos ang bansa natin. Sabi ni BP Sara, malaki ang problemang inaharap ko. Gusto nila akong impeach. Gusto nyo ako makarating ng Malacanang, ulitin ko. Okay, iboto natin si Villar tsaka si Aimee Marcos. Ay hindi, Duterte lang kami, Duterte. Doon lang kami sa Duterte. Alalahanin po ninyo, 12 ang senador, hindi 10. Naku po. Doon lang, Duterte lang. Oo, nandun na tayo. Si Aimee Marcos ay Marcos, kapatid ng presidente. Pero mga ka-reaction, yun lang ginawa niyang tatlong hearing na ba yun o 2 hearing? Sabihin na natin 2 hearing. Yun lang ginawa niyang 2 hearing. Yung ginawa niyang 2 hearing na inararo niya lahat, si Torres, si Marbil, seryoso po siya dun. Wala siyang pinagtatakpan dun.
Kinontep nga niya si Lacanilaw, yung kahut-hutang dila ni Palaka. Wala stick kayo. Tapos kunyari, mga matatalino kayo, mga political wizard kayo. Sasabihin niyo sumusuporta kayo kay VP Sara. Hindi niyo sinusuportahan si Jaime Marcos. Hindi ko susuportahan si Jaime Marcos kapag hindi sinabi ni VP Sara, reaction TVPH, Jaime, kailangan ko, bigay. Mahirap ba yun? Tapos sasabihin ni Bangag, ni Bongbong Marcos, 12-0. Paano magiging 12-0 yan? 10 na lang senador niya. Paano magiging 12-0 yan? 10 na lang senador niya. Di ba? Paano hindi ko masasabing 10? Alam po ninyo, hindi naman natanggal si Jaime Marcos. Hindi naman natanggal si Jaime Marcos dyan sa may alyansa. Hindi naman natanggal siya doon. Kunyari, tinanggal siya. Kunyari lang yun. Pero, in reality, ayaw na niya doon. Hindi na siya umaaten sa alyansa. Anong tinanggal dyan na pinagsasabi ninyo? Hindi naman siya tinanggal. Umalis siya. Hindi na niya masikmura yung alyansa kasi matatalo siya kapag nag-stay siya ng alyansa. Collateral damage siya doon. Oh. Ngayon, sabi ni VP Sara, napatunayan ko na si Jaime Marcos ay kakampi natin. Napatunayan ko na si Jaime Marcos hindi natin kalaban. Nagmamalasakit siya sa tatay ko. Oh, ginawa niya ang kanyang kayang gawin. Oh, ngayon kayo ay diskumpiyado kay Jaime Marcos, hindi ko kayo masisi. Kasi Marcos siya, kahit na Lacson siya. Oh. Di ba mga ka-reaction? O ngayon, sabihin ko sa inyo, kayong lahat na nagmamagaling, kayong lahat na mga vlogger dyan, mga sikat na vlogger, uminahon kayo. Pero tanungin mo muna sarili mo, baka binoto mo si Doc William. Di ba? Kaya naman ayaw mo suportahan ng 100% si VP Sara. Hindi naman na-divide yung Duterte supporter eh. Duterte pa rin naman tayo eh. Nagkakaroon lang ng diskusyon, paano natin isasara yung 12? Sino ang ilalagay natin doon sa 2 boto? Sayang naman yun. Kung makakatulong kay VP Sara pagdating ng impeachment. Wala namang problema doon sa 10 eh. Iso-solid natin yan eh. Wala naman tayong itatapon sa 10 yan eh. Di ba? Wala naman. Ngayon, may mga vlogger na ngayon na dahil ako, advice ko lang doon sa senatorial natin, doon sa senatorial slate natin, katulad ni Jimmy Bondoc, iboboto ko po si Jimmy Bondoc. Solid nga tayo, straight tayo, Duterte din. Si Jimmy Bondoc, kailangan manahimik na lang. Kasi bakit? Respetuhin niya yung desisyon ni VP Sara. Respetuhin niya para wala nang magalit kay Jimmy Bondoc. Baka may magalit pa sa iyo, Brad. Baka hindi ka pa iboto ng ibang Duterte. Di ba? Siyempre, ako, yung 10, manahimik na lang. Kung gusto ni VP Sara na suportahan si Jaime Marcos, respetuhin natin siya. Respetuhin natin. Di ba? Sinasabi nga ninyo, ulitin ko, sinasabi ninyo, susuportahan nyo si VP Sara pero hindi si Jaime Marcos. Ibig sabihin, hindi nyo sinuportahan si VP Sara. Katarantaduan yun. Katarantaduan yung sasabihin mo, susuportahan ko si VP Sara. Sara Duterte ako. Pero hindi si Jaime Marcos. Ibig sabihin, hindi mo sinusuportahan si VP Sara. Paano mo masasabing sinusuportahan mo si VP Sara kung hindi mo sinusuportahan yung mga adikay niya, ang desisyon niya? Hindi, Sara ako. Susuportahan ko si VP Sara. Pero hindi ko iboboto si Jaime Marcos. Kagaguhan yung Brad. Panoorin mo to. Ipaglalaban tayo ni Jaime Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen, nagluluksa. Gutom na ang sikmura, gutom pa sa hustisya. Hinigipit ang hindi kaalyansa. Marami ang nagsasalita. Pero sino lang ba ang may ginawa? Sino ang may ginagawa? Itim ang kulay ng pakikiraman. Itim ang kulay ng pakikiisa. Itim, laban ng tama. Itama ang mali. Iboto si Senator Jaime. Itiman number 39 sa balota, Senator Jaime Marcos. O, di ba? Bayang minamahal.